Ginoo, mali po ba lahat ng edukasyong natanggap namin? Ito ang tanong na bumalong mula sa mga labi ng isang 16 na taong gulang na binatilyo, isa sa mga pinakamahuhusay mula sa isang tinitingalang paaralan sa Finland. Habang ang kanyang mga mata ay luhaang nakatitig sa akin sa gitna ng nag-aalimpuyong enerhiya ng Maynila. Sa loob ng 15 taon kong pagtatrabaho sa larangan ng internasyonal na edukasyon, kailan hindi pa ako nakasaksi ng isang karanasang ganito kalakas ang epekto, isang karanasang yumanig sa pundasyon ng lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang buong kwento ay nagsimula nang ang isang grupo ng 28 estudyanteng Finnish, mga kabataang lumaki sa paniniwalang ang sistema ng edukasyon ng kanilang bansa ang pinakamahusay sa buong mundo, ay kinailangang harapin ang isang katotohanang nagpatahimik sa kanila sa loob lamang ng 48 oras sa lupain ng Pilipinas. Ang grupo ng mga piling mag-aaral na ito ay nasa isang biyahe mula Helsinki, patungo sa isang educational tour sa Asia. Subalit, isang hindi inaasahang super typhoon ang biglang nagbago ng direksyon ng hangin at ng kanilang mga buhay na nagpuwersa sa aming eroplano na gumawa ng isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. At iyon ang naging simula ng isang paglalakbay na tuluyang magpapabago sa kanilang pananaw magpakailanman. Akala namin kami sa Finland ang sukdulan ng kaunlaran. Ngunit ngayon, nakikita namin na ang isang tunay na maunlad na bansa ay ang Pilipinas pala. Ito ang mga salitang binitiwan ni Sofia, isang 17 taong gulang na dalagita, sa isang panayam sa media pagbalik niya sa kanyang bansa. Ang nakagugulat na pag-aming ito ay lumikha ng malakas na alon sa buong sektor ng edukasyon sa Finland. Ano ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit ang mga batang lumaki sa kulturang Nordic, na kilala sa kanilang pagiging reserbado at pragmatiko, ay biglang nagsimulang ituring ang Pilipinas bilang isang huwaran? Bilang si Marvin, isang gurong Pilipino na may 15 taong karanasan at direktang nakasaksi sa lahat ng pangyayari, hayaan ninyong isalaysay ko ang mga detalye ng pambihirang 48 oras na iyon. Ako si Marvin, isang Pilipinong guro na naninirahan at nagtatrabaho sa isang prestihiyosong international school sa Helsinki, Finland sa loob ng 1.5 dekada. Sa tagal ng panahon, nasaksihan ko na ang iba't ibang sistema ng edukasyon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit ang mga pangyayaring naranasan ko sa noong taglagas ng nakaraang taon ay mananatiling pinakatatangi at pinakamakahulugang alaala sa aking propesyon. Sa araw na iyon, kasama ko sa paglalakbay ang isang natatanging grupo ng 28 estudyante mula sa Helsinki International Academy. Sila ang itinuturing na cream of the crop, mga kabataang may edad 16 hanggang 17, na lahat ay nagmula sa mga kilala at respetadong pamilya sa Finland. May anak ng propesor sa universidad, anak na babae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, at anak ng mga tanyag na doktor. Sila ang kinabukasan ng bansang Finland. Ang orihinal na plano ng aming paglalakbay ay bisitahin ang Vietnam at Singapore. Ang layunin ay pag-aralan ang sistema ng edukasyon sa mga developing countries at, sa huli, patunayan ang kahigitan ng modelo ng edukasyon sa Finland. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Isang malakas na bagyo ang nagpabago sa aming ruta at napilitan kaming gumawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinakamalapit at pinakaligtas na paliparan sa aming kinalalagyan. Nang malaman ito, halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga estudyante. Pagkalito, pagkadismaya at kaunting pagmamaliit. Ang alam lang nila tungkol sa Pilipinas ay bilang isang destinasyon para sa turismo, magagandang dalampasigan at masasarap na pagkain. May isa pang ang nagtanong sa akin, Ginoo, ang sistema po ba ng edukasyon nila ay nakasentro lang sa pagsasaulo at medyo makaluma? Sa pananaw kasi ng mga taga-Finland, kapag sinabing progresibong bansa sa Asia, Singapore agad ang naiisip. Ang Pilipinas, para sa kanila, ay isang lugar na may interesanteng kultura, ngunit ang mga sistema nito ay hindi pa gaanong maunlad. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay ganap na sumalungat sa lahat ng kanilang inaasahan. Habang papalapit pa lang ang aming eroplano sa himpapawid ng Pilipinas, agad kaming nakatanggap ng komunikasyon mula sa Air Traffic Control Tower ng DIV. Ang kanilang pagtugon ay hindi lamang mabilis, kundi sobrang organisado at malinaw. Ipinaalam nila na mayroon na silang inihandang espesyal na protokol para sa aming grupo, bilang mga dayuhang estudyanteng napilitang lumapag ng biglaan.
Ang mas ikinagulat namin, mayroon daw isang ground staff na bihasa sa wikang Finnish ang naghihintay upang umasist sa amin. Ang ganitong antas ng kahandaan at serbisyo ay isang bagay na bibihirang maranasan, kahit pa sa mismong paliparan ng Helsinki-Vantaa. Nang bumukas ang pinto ng eroplano at unang humakbang ang mga estudyante palabas, sinalubong kami ng mainit at maalinsangang hangin ng Maynila, isang malaking kaibahan sa malamig na klima ng Finland na kanilang nilisan. Pagpasok namin sa terminal ng paliparan, kitang-kita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Mula sa pagkadismaya, napalitan ito ng pagkamangha. Kahit hating gabi na, ang Ingri ay buhay na buhay at gumagana sa pinakamataas na antas ng kahusayan, na para bang kasagsagan ng araw. Ang mga janitor ay walang tigil sa paglilinis, tinitiyak na makintab ang bawat sulok ng sahig. Ang mga information desk ay may mga tauhan sa bawat estratehikong lokasyon, handang sumagot sa anumang katanungan. Lahat ng pasilidad ay bukas at gumagana. Ginoo, sigurado po ba tayong nasa Asya tayo? Ganito po ba talaga dito? Tanong sa akin ni Sofia, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Paliwanag niya, sa paliparan ng Helsinki, karamihan sa mga serbisyo at tindahan ay sarado na pagsapit ng 9:00 ng gabi. Ang proseso ng immigration ay isa ring pambihirang karanasan. Sa kabila ng biglaang pagdagsa ng isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nagpakita ng anumang pagkalito o pagkabahala ang mga opisyal. Sa halip, mabilis silang nagbukas ng isang espesyal na linya para sa amin at itinalaga ang interpreter na nagsasalita ng Finnish upang tulungan kami. Ang interpreter, isang Pilipinang nagngangalang Rina, ay hindi lamang basta nagsali ng wika. Maingat niyang inalam ang aming sitwasyon, tinanong ang kalagayan ng bawat estudyante, at nagbigay ng mga praktikal na payo. Maging ang aming school principal, na kasama sa biyahe, ay napabulong sa akin, Marvin, kahit sa Helsinki, mahirap makahanap ng ganitong suporta para sa mga banyagang wika. Ang lahat ng proseso ay napakabilis. Hindi kami nag-aksaya ng mahabang oras sa pagpila o pagpuno ng komplikadong mga dokumento. Bukod pa rito, ang mga staff mismo ang tumulong sa amin na makipag-ugnayan sa mga hotel sa Maynila. Nagbigay sila ng mga rekomendasyon para sa mga hotel na angkop para sa mga estudyante sa mga lugar tulad ng Makati at Bonifacio Global City, BC, at ipinaliwanag pa nila ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat lokasyon. Mas mabait pa sila kaysa sa mga staff ng airport sa Finland, sabi ni Leo, ang binatilyong unang nagtanong sa akin. Sa mga bansang Nordic, bagamat mahusay at episyente ang mga manggagawa, ang ganitong klaseng serbisyo na may kasamang init at personal na pagkalinga ay isang bagay na hindi nila karaniwang nararanasan. Hindi pa doon natapos ang aming paghanga. Ang mga bagahe naming lahat, 28 maleta, ay kompletong lumabas sa conveyor belt sa loob lamang ng 15 minuto. Ito ay isang himala para sa mga estudyanteng sanay sa madalas na pagkaantala ng mga bagahe sa Europa. Habang nasa bus kami patungo sa aming hotel, dinig na dinig ko ang masiglang usapan ng mga estudyante. Ang kanilang pagkadismaya ay napalitan na ng pananabik. At ako naman, bilang isang Pilipino, ay nagsimulang makaramdam ng isang panibagong pagtingin sa aking sariling bayan. Hindi ko pa alam noon na ang susunod na 48 oras ay maghahatid ng mas marami pang sorpresa na tuluyang babago sa kanilang buhay. Sa aming paglalakbay mula sa paliparan patungo sa puso ng lungsod, nagsimula ang unang bugso ng pagkamangha. Ang tanawin ng Metro Manila sa gabi mula sa ibabaw ng skyway ay ganap na bumura sa mga lumang imahe na nasa isip ng mga estudyante. Ang karagatan ng mga ilaw na umaabot hanggang sa dulo ng tanawin, at ang mga kumpol ng nagtataasang gusali na nakaayos ng may disenyo at kaayusan, ay nagpatulala sa kanila. Lahat sila ay nakadikit ang mukha sa salamin ng bintana ng bus, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nang makarating kami sa sentro ng Makati, lalo pa silang humanga. Kahit lampas na ng 11:00 ng gabi, ang lungsod ay maliwanag pa rin at puno ng mga tao. Ang mga restaurant ay bukas, ang mga coffee shop ay may mga customer, at ang mga kalsada ay may mga sasakyang dumaraan. Ngunit ang pinakanakagulat sa kanila ay ang imahe ng mga kababaihan na naglalakad ng mag-isa sa mga bangketa ng Ayala Avenue. Ang isang babae na ligtas na nakapaglalakad mag-isa sa gabi ay isang bihirang tanawin kahit pa sa malalaking lungsod sa Finland. Ligtas po pala talaga dito, Ginoo, sambit ni Sofia, na maihalong pagtataka sa kanyang boses.
Ang kanilang stereotype ng isang magulo at mapanganib na third world country ay unti-unti nang gumuho. Kinabukasan ng umaga, nagising ang ilan sa mga estudyante ng maaga, bandang 6:00, at nagsimulang magreklamo na sila'y gutom na. Medyo nag-alala ako. Sa Finland, ang paghahanap ng restaurant na bukas sa ganito kaagang oras, lalo na sa isang business district, ay halos imposible. Karamihan ay nagbubukas bandang 8:00 o 9:00. Ngunit nang magtanong ako sa front desk ng hotel, ngumiti lang ang staff at sinabing, "Sir, mayroon pong 24 hour na kainan dyan lang sa kabilang kanto." Sikat po iyon sa mga estudyante at office workers. Ang mga salitang 24 hour na kainan ay nagbigay ng panibagong pagkabigla sa akin. Sa Finland, ang ganitong konsepto ay halos hindi umiiral. Kaya naman, isinama ko ang 7 estudyante na unang nagutom. Paglabas namin ng hotel bandang 6:30 ng umaga, ang mga kalsada ay masigla na. May mga empleyado ng opisina na nakasuot ng kanilang uniforme at naglalakad papasok sa trabaho. May mga taong nag-ehersisyo sa parke at may mga taong kalalabas lang mula sa convenience store. Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sinalubong kami ng nakagugutom na amoy ng sinangag, tapa at bagong lutong pandesal. Ang menu sa pader ay nagpanganga sa mga estudyante dahil sa hindi kapanipaniwalang kababaan ng presyo. Isang set ng tapsilog, tapa, sinangag, itlog ay nagkakahalaga lamang ng 150 pesos. Ang pork barbecue ay 30 pesos bawat isang stick. Kung ikukumpara sa halaga ng pamumuhay sa Helsinki, ang mga presyong ito ay halos parang libre na. Ang serbisyo ay napakabilis. Wala pang 5 minuto, lahat ng order namin ay nakahain na sa aming mesa. Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa mga pagkaing Pilipino na ngayon lang nila nakita. Ngunit nang matikman nila ang unang subo, ang kanilang ekspresyon ay nag-iba, mula sa pagkamausisa tungo sa purong kasiyahan. Lalo na ang tapsilog. Si Leo ay nakadalawang order at sinabing, sa Finland, hinding-hindi ka makakakain ng ganito kasarap sa ganitong presyo. Impossible. Nang magbayad kami, isa na namang sorpresa ang aming natanggap. 7 tao kaming kumain hanggang sa mabusog, ngunit ang kabuuang bayarin namin ay hindi man lang umabot ng 1,000 pesos. Sa katumbas na euro, ito ay humigit kumulang 15 euros lamang. Kung sa Finland kami kumain ng ganitong kalidad at dami ng pagkain, tiyak na aabutin kami ng hindi bababa sa 100 euros. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang 7-Eleven at muling namangha ang mga estudyante. Sa loob, ang tindahan ay malinis, maayos at puno ng mga produkto. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang dami ng serbisyong inaalok nito. Hindi lang ito lugar para bumili ng pagkain at inumin. Pwede kang magbayad ng bills para sa kuryente at tubig, magpadala ng pera, mag-load sa iyong cellphone, at kahit gumamit ng exit, para itong isang maliit na department store, sabi ng isang estudyante. Ang Pilipinas ay isang bansang 24 paghahati 7 ang kaginhawaan, sabi ni Leo habang umiinom ng lokal na soft drink. Napakaganda na makakabili ka ng kailangan mo kahit anong oras. Sa Finland, pagsapit ng linggo, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Nang umagang iyon, sinimulan namin ang aming hindi planadong paggalugad sa Maynila. Ang una naming destinasyon, ang istasyon ng IHI sa Ayala. Gusto kong maranasan nila mismo ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Pagpasok pa lang namin sa istasyon, nakita ko na naman ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang bawat sulok ay may escalator at elevator para sa mga taong may kapansanan at matatanda. Ang disenyo na para sa lahat o universal design ay kapansin-pansin. Ang loob ng istasyon ay malinis, maliwanag at may malinaw na mga karatula sa wikang Filipino at Ingles. Pagdating namin sa platform, rush hour noon. Kahit napakaraming tao, may isang kahangahangang kaayusan. Lahat ay nakapila sa 2 tuwid na linya, sumusunod sa mga marka sa sahig. Walang tulakan, walang singitan. Sa Finland, hindi mo makikita ang ganitong eksena, sabi ng aming prinsipal. Sa Helsinki, madalas naguunahan ang mga tao sa pagsakay sa tren. Nang dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Ang mga taong naghihintay ay kusang gumilid upang bigyang daan ang mga pasaherong bababa. Pagkatapos noon, saka pa lang sila nagsimulang pumasok ng maayos.
Sino po ang nagturo sa kanila ng mga patakarang ito? Tanong ng isang estudyante. Ipinaliwanag ko na walang formal na nagturo, ito ay isang kultura ng disiplina at respeto na natutunan ng mga Pilipino mula pagkabata. Lalo siyang humanga. Sa loob ng tren, malinis at komportable. Ngunit ang pinakanakakaantig na eksena ay nangyari sa susunod na istasyon. Isang matandang babae, isang lola, ang sumakay. Sa isang iglap, tila may hindi nakikitang senyales na kumalat. Sabay-sabay na tumayo ang hindi lang isa, kundi 4 na pasahero, isang estudyante, isang office worker na mukhang pagod, isang construction worker, at isang teenager, upang ialok ang kanilang upuan. Ang eksenang ito ang nagpaiyak kay Leo. Pabulong niyang sinabi ang ganitong klase ng kusang loob na kabutihan. Kahit sa Finland, bihira mong makita. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay tahimik. Walang malakas na nag-uusap sa telepono. Karamihan ay nakayuko sa kanilang mga smartphone o nagbabasa. Ngunit ang pinakanakakuha ng pansin ng aking mga estudyante ay ang tanawin ng mga mag-aaral na Pilipino na nakasuot ng kanilang mga uniforme, na seryosong nakatayo habang nagbabasa ng libro, nagre-review ng mga flashcard, o nagsusulat sa kanilang mga notebook. Napakasipag mag-aral ng mga estudyante dito, komento ni Sofia. Sa amin sa Finland, pagkatapos ng klase, bihira mo nang makitang maihawak na libro ang isang estudyante. Pagdating namin sa istasyon ng Ortigas at lumabas sa isang malaking mall, ang tanawin ng libu-libong taong naglalakad sa mga pasilyo at overpass ay nagpatahimik sa kanila. Bagamat mukhang magulo, mayroon itong organisadong daloy. Ang bawat isa ay gumagalaw patungo sa kanilang destinasyon ng may kahusayan. Hapon ng araw na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nahilo at nawalan ng malay si Sofia. Marahil dahil sa stress ng biglaang pagbabago ng plano at sa paninibago sa mainit na klima. Agad akong tumawag sa emergency hotline ng Pilipinas. Ang laking gulat ko nang ang operator ay sumagot sa malinaw na Ingles. Kinuha niya ang aming lokasyon at sinabing ipapadala agad ang isang ambulansya. Wala pang 5 minuto, dumating na ito, kahit pa nasa gitna kami ng isang abalang lugar kung saan kilala ang matinding trapiko. Ang bilis ng kanilang pagtugon ay maikukumpara, o baka mas mahusay pa, kaysa sa emergency system ng Finland. Ang emergency medical team ay napaka-professional. Mabilis nilang sinuri ang kalagayan ni Sofia, ginawa ang tamang first aid, at ipinaliwanag sa amin ang sitwasyon sa wikang Ingles upang mapanatag ang aming loob. Dinala kami sa isang nangungunang pribadong ospital sa Kiev, at doon, isa na namang bugso ng paghanga ang aming naranasan. Ang emergency room, bagamat abala, ay napaka-organisado. Mayroong isang hiwalay na counter para sa mga dayuhang pasyente, at ang mga staff ay bihasa sa pagsasalita ng Ingles. Ang proseso ng paggamot ay napakabilis. Ang resulta ng kanyang blood test ay lumabas sa loob lamang ng 30 minuto. Ang diagnosis, si Sofia ay nakaranas ng dehydration at pagkapagod mula sa biyahe. Kailangan lang niyang magpahinga at uminom ng maraming tubig. Ngunit ang pinakanakagulat sa lahat ay ang kabuuang bayarin sa ospital. Ang lahat, mula sa bayad sa ambulansya, mga laboratory test, hanggang sa gamot, ay wala pa sa kalahati ng babayaran nila para sa parehong serbisyo sa Finland. Ang karanasang ito ang nagpamulat sa mga estudyante na ang kaunlaran ng Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa teknolohiya o infrastruktura. Ito ay nasa pag-aalaga at pagkalinga sa kapwa na nakatanim sa bawat aspeto ng lipunan. Sa kabuuan ng aming 48 oras, nakabisita kami sa Intramuros upang masilayan ang kasaysayan, nakakain ng mga katakam-takam na pagkaing Pilipino na nagpabago sa kanilang konsepto ng key Filipino food. Nasaksihan ang kabutihang loob ng mga ordinaryong tao sa kalsada. At naranasan ang kaligtasan sa isang malaking lungsod na nagpaiwan sa kanila ng malalim na paghanga. Sa araw ng aming pag-alis, habang sakay kami ng tren pabalik sa Dili, nagsalita si Leo. Ginoo, ang pananaw naming lahat ay tuluyan ng nagbago. Dati, naniniwala kami na ang edukasyon sa Finland ang pinakamahusay. Ngunit pagkatapos naming makita ang Pilipinas, nalaman namin na napakarami pa pala naming dapat matutunan. Dito niya binitiwan ang tanong na tumatak sa aking isipan, Ginoo, mali po ba lahat ng edukasyong natanggap namin? Pagbalik nila sa Finland, mabilis na kumalat ang kwento ng kanilang karanasan sa Pilipinas.
Ang video na kinunan nila ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa AFE ay naging viral sa mga kabataan doon. Nagsimula ang isang malawakang debate, ang sistema ba ng edukasyon sa Finland ang tunay na pinakamahusay? Marami ang nanawagan na dapat nilang pag-aralan at tularan ang dedikasyon at positibong saloobin sa pag-aaral ng mga estudyanteng Pilipino. Isang taon ang lumipas, ang Helsinki International Academy ay lumagda ng isang sister school agreement sa isang nangungunang high school sa Maynila. Nagtatag sila ng isang student exchange program. At sina Sofia at Leo ang dalawa sa mga unang napili na lumaho. Binago ng 48 oras na iyon ang buhay ko, sabi ni Sofia sa isang panayam. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral ng International Relations sa isang unibersidad sa Maynila na may pangarap na maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Finland. Ang emergency landing noong araw na iyon ay isang aksidente, isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit binago nito ang buhay ng 28 kabataan at nagdulot ng malaking epekto sa larangan ng edukasyon ng dalawang bansa. Ipinamulat nito sa akin na ang tunay na lakas at yaman ng Pilipinas ay hindi matatagpuan sa mga nagtataasang gusali o sa makabagong teknolohiya. Ito ay nasa puso ng mga mamamayan nito, sa kanilang kabutihang loob, sa kanilang pagmamalasakit sa isa't isa, at sa isang kulturang nagpapahalaga sa kolektibong kapakanan ng lipunan. Ang kwento ng 48 oras na nagsimula sa isang di sinasadyang pangyayari ay naging isang matibay na tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. At nagturo sa amin na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kaalaman, kundi sa paghubog ng isang pusong marunong magmalasakit, isang aral na natutunan ko mismo mula sa aking sariling bayan.